English-English na naman ito. Patay na tayo. My first question goes to Sian and Kim Chu. Alam mo Jude Cartalaca of Mother's Yes, Pride. Jude. Okay. After the success of Bakit Hindi Ka Crush ng Crush Mo, yeah, you were an instant hit. And then what were the areas in your relationship as co-actors that you have to adjust to make this particular tandem of yours very effective? Na-mention nga ni Direk May na you pushed it to the higher level. So The adjustments na ginawa nila. Prior to, pagkatapos ng hit nila, no? May adjustments ba, Z? Sa character, sa pagiging actors nyo, compared to the previous project na ginawa nyo? This time around, I think, yung aside from the storyline na pinakita sa material, na we can have fun with the material, I think yung people behind the movie rin, the staff, everyone from Direct May, talagang they were really supportive na they let us play with our characters. They let us have fun with it. Yun yung mga adjustments, that's where I worked from. Na, okay lang, sige, gawin mo. Tingnan namin kung ano yung pwede mong gawin. So, ganun. Yun yung ano. Si Kim. Ako naman, adjustments, siguro yung story, and iba na rin kasi yung director, si Direk May, na iba na yung captain ng ship namin. So, it's a different attack sa attacking gusto ni Direk May. So, nagtutulungan niya naman kami, dinadabas niya naman yung mga best namin, yung super best namin. Pag hindi, inaayos niya, ganyan. Yun. Okay. One last for Sia. Jude. If you find yourself in a similar situation, would you resort to hiring a bride? Para sa akin, oo. Kasi, if the situation calls for it, gagawin ko talaga lahat eh. Desperate measures na yun. Pero, yes. Tapos bonus kung mahalin mo pa pala yung na-hire mo ang bride, Tapos ano? biglang nagkain laban pa. Hindi bonus pa yun. Alright. Okay, Jude. Direk, kagabi it was asked, napanood mo rin yung previous hit nila, di ba? What adjustments naman as a filmmaker ang ginawa mo para maiba sila dun sa Bakit Di Ka Crush ng Crush Mo? Malaking bagay na yung first movie nila na together, comedy siya. Siguro naging aware sila na kakaya pala nila mag-comedy. As in yung comedy, more than yung romance lang, or just romance lang. Nung nag-one-on-one nga kami ni Kim before we started this movie, sabi niya sa akin, nakakatawa pala ako. Hindi ko alam na nakakatawa pala ako. And pag dito sa film na to, na-realize namin na hindi siya nakakatawa. Sobra siyang nakakatawa. And yung naturalesa lang niya yon, which is why yung character niya, parang what I did was, nung nakita ko yung potential nila for comedy, pinush pa nga namin. And how did we do that? Parang I just allowed them nga to play like what Zian said. Parang, sige nga, patingin kung anong attack nyo dito. Parang kumbaga I gave them the freedom. Sige, how would you do this? Ito yung blocking, ito yung situation. What would you say? So, marami dun sa scenes na nasasabi nila, yung mga lines na lumalabas, parang they come up with their own or they come up with suggestions. Si Kim nga, every take, nag-iiba-iba yung mga nasasabi niya. Pero, habi yung mga niya, yung mga hirit niya. Kaya nga parang sa editing nahirapan ako, parang nakakatawa din yun. Pero nakakatawa rin to. Ano lang gagamitin natin? Pero, that's the difference dun sa last film. Kasi ito, dahil naging komportable na sila sa comedy, parang na-explore pa yung kaya nilang gawin. And, nakakatuwa nga kasi grabe yung makikita mo na they're into their characters and at the same time, parang natutuwa sila na yung sa ginagawa nila kasi ang daming suggestions. Ito, nagpakuha pa ng costume sa bahay. Talagang alam mo yung nakakatuwa kasi alam mo yes, talaga. na feel nila yung roles and the film. And I think it's a big factor bakit masaya yung set kasi parang sila
hindi sila just, just following instructions and parang they're helping create. Nagbigay talaga Yes, ng todo. they're creating the characters. Kaya, kung anong kinalabasan ng characters nila dito sa pelikulang to, we created it together. Thanks, Direk May. Okay, next ka. Hi, Rod. How are you? Okay, who's next? Sweet lang, diba? Naka-detox kasi ako so dapat kalma lang, ganyan. 3 days na. Go, Flo. Si Romel, Yanis ng Romel Penta from PH. Pep. Yes, pwede sa lahat. Pero isa-isa lang na natanong. Kay Miss Pilita muna. Miss Pilita, kasi po, you said na mas comedian kayo kaysa drama. So, nag-impart din po ba kayo ng knowledge nyo or ng mga advice nyo sa dalawa sa paano nila mag-atake sa mga situations sa pagka-comedy po? Ako pa mag-a-advise. Diyos ko. Ang galing-galing nitong dalawa. Hindi, actually, medyo, ako lang talaga in this movie ang hindi marunong. Hindi naman, nakakatawa si Ako lang Tita. talaga nahihirapan, pero with the help of director and direct, sabi ko, please lang, I will do it again. Kasi nahihirapan ako. Pero, believe me, wala naman akong mabibigay na advice sa kanila. They're so used to doing. Plus, they look so good together. You know, that talagang parang tunay na buhay. So, magkakasal na sila, madali. Direct po. Direct sa tingin niyo po, kasi si Sian saka si Kim, they're very good looking actors and actresses. Pero may posibilidad po kayong makagawa dahil sa ginawa nilang pagpapatawa dun sa pelikula. Parang they might start a subgenre of actors na good looking actors pero nakakatawa. Yeah, kasi I think yung din dun is, they are not afraid to make fun of themselves. So, kahit anong gwapo at ganda nilang dalawa, parang yung ganun sila ka-confident sa sarili nila. At saka ganun sila, parang ganung artista yung, parang, alam mong artista talaga. Alam mong artista talaga. Kasi kung anong kinakailangan para sa role, kaya nila. And yes, parang they have found their niche. As in talagang meron silang na-create na niche talaga na, alam mo yun, parang komedyante, pero kaya nilang magpa-in love, kaya nilang magpaiyak. And yet, hindi, mo yun, gwapo't maganda. So, talagang sila, nakahanap sila talaga ng pwesto. Kay Sian kasi di ba, you're very talented, you can act, you're a sportsman, you're a musician, parang lahat kinuha mo na. Pero dito, nag-comedy ka, tapos nakapag-drama ka na. So what's next for Sian Lim? Yun nga, ang dami ko po talagang gustong gawin. Actually, I would consider myself lucky na nabibigyan po ako ng mga ganitong breaks, ganitong chance. Konti pa lang po naman ang nagagawa ko. And syempre gusto ko pa rin po mag-action, yung mga more drama, mas heavy drama, mas yung mga psychopathic killer, yung mga ganon, yung mga, yung mga, as long as I can be versatile, gusto ko po yun. Yun po yung plans and wishes. Kay Kim, nakakabigla yung mga ginagawa mo rin sa movie, mga padila-dila ka pa na, yung mga titigan mo na tapos yung pagtutula-tula mo, parang from my drama na heavy drama na very successful na drama series, tapos ngayon nakita ka na nagko-comedy, hindi ka ba nag-worry na you might lose yung party ng mga fans mo na minahal ka dahil dun sa tindi ng drama na pinakita mo dati? Siguro naman as an actress, kailangan mo ring jumomp sa isang bagay na akala ng mga tao hindi mo kayang gawin. Sa movie, hindi lang to puro tawanan. May puso din yung pelikulang to. May luha din naman kami na pinakita. Pero mas more on tawanan. And yun nga, medyo challenging na magpatawa kasi alam mo, sa totoo, taga-tawa lang talaga ako sa mga jokes. Hindi talaga ako joker. Yung wala akong knock-knock. Wala akong alam na knock-knock. Who's there? Ganun, wala. Ako lang yung ha! Ganun. Pag wala yung ha! Tawa pa rin ako. Yun. So, yun. Isang magandang bagay pag napapakita sa mga tao na, kaya niya pala magpatawa. So, ako naman, natutuwa ako. Ang sarap sa pakiramdam na kahit kayo nakikita ko kayo, hindi ko na pinapanood, kayo na nga lang tinitignan ko, ang galing, natatawa sila sa akin. Ganon.
Tapos minsan na, pag umiiyak sila, pag may naiiyak, ay, ang galing naiiyak sila sa akin. Ganun, di ba? Ang sarap sa feeling. Yung effort. Speaking of yung binigla mo kami dun sa talent mo sa comedy, may mga binigla kayo na press kagabi. So, would you like to clear things out tungkol dun sa sinabi mo? Kasi meron daw, may napikon daw, may... Oh, wala naman pong nag-walk out. Hmm. And yun, nag-sorry naman ako. And siguro na misinterpret lang. Siguro may mga bagay na pag inuulit-ulit. Siyempre minsan, ikaw, tatanungin kita ng ulit-ulit. Tapos sagot ko ulit-ulit din. Tapos magagalit ka kasi ulit-ulit. Tapos ako, oo nga, ulit-ulit ka din kasi. Ulit-ulit lang din yung sagot ko. Siguro may mga bagay na sadyang hindi tayo naiintindihan ng ibang tao. Nakulitan ka lang or something? Hindi naman nakulitan. Siyempre, Ako nakulitan. Sorry. medyo lang. Siyempre, Oo, kahit okay. tao din naman kami, kahit artista kami or something, may nararamdaman din naman kami kapag medyo nasisindakan kami. Or like, medyo iba na yung klase ng pagtatanong. Diba? Kahit kayo, tanungin ko, ano pangalan mo? Sinagot mo na pangalan mo, diba? Ano pangalan mo nga? Pangalan, Kim. Pangalan mo, Kimberly. Pero wala ka talagang ibig sabihin, then let's just clear things out. Yes, and I explain myself naman. Tsaka wala pong nag-walk out. Kung meron man, wala naman po, meron yatang tumatawag. Baka paalis na siya talaga. Actually. Okay. Oo, wala naman po nag-walk out. Tsaka kung may na-offend man, pasensya na po. Okay. Thanks, Kim. How nice of you. Okay, I'd like to call in our blockbuster writer, Miss Carmi Raimundo, to enlighten us more about Bride for Rent. Miss Carmi, pati ka nga muna. Sorry po, unang-una, na-late, naipit lang po sa trabaho. Magandang hapon po. Hi guys. Ayan. Thank you, Miss Carmi. Okay, more questions please from our super nice vlogger friends. Talagang kailangan super nice and gentle. Ayan. Si Mami Jo Bonsol. Hi, good afternoon. Mabait yan. Sorry yan. Alam mo. Siguro, we'll start with Miss Carmi because I have questions for each of you. Si Miss Carmi muna, how is it difficult to come up with a script that's like a dream of all women to be a bride? Mahirap kasi yun nga di ba, you got it Parang halos lahat, hindi naman lahat, pero halos lahat ng babae, di ba, parang at one point in their lives, naisip, gusto kong magpakasal, gusto kong maging bride. So lahat talaga may dream, may concept kung ano yung pangarap nilang married life, di ba? So, mahirap in a way dahil lahat may say, di ba? Kung ano yung dapat, kung ano hindi dapat. Pero, masaya. Ito isa sa mga material na pinaka na-enjoy kong isulat. Yun. So, mahirap dahil ang common ng topic, di ba? Pero ang saya-saya niyang isulat. Ito yung isa sa pinaka na-enjoy ko na isulat na material. Were there particular culture na medyo pwede nating topic that we practice in the Philippines na you featured in the film? Masasabi ko na makakarelate ang mga Pinoy. Kasi, di ba, ang familiar naman tayo yung kung ano yung married life ng mga Pinoy. Custom, not much. Di ba, not much kung if you mean tradition, ganyan. Parang mas nandun tayo sa sitwasyon nung pagiging mag-asawa. So, familiar, kasi Pinoy na Pinoy. So wala kami makikitang naglagay ng piso sa sapatos. Pero wala namang gano'n. Mas more of tayo, dun sa situation ng mag-asawa, pagkasal na. Bakit ginawa mo ba yun? Okay. Mami Jo. Si Miss Kim, congratulations. Hello. This was exciting the moment I stepped in the theater, watching the trailer on December 25, watching Wow. Girl Boy Bakla. It was, the crowd was, lahat nakaupo sa gilid. There's something to watch for Ay, January. wow, thank you. you. Lahat sila hanggang ngayon, they like you talaga, yung eksena. Ang tanong ko is, because you're into weddings, were there adorata wedding dresses also used in the film? Yes, po. Meron. Yeah, yung Publicist ka, last, no? yung totoong wedding. Meron talaga. Ano ito? Yeah, yung, maraming weddings dito nangyari.
Ano yung mga painful realities that you discovered while, kasi before bata ka pa, you imagine how you want your wedding to look like, and then while making the film, ay, ganun pala yun. Yung mga ganun. Dito sa pelikulang to, makikita ng mga mag-boyfriend pa lang or yung nagsisimula pa lang mag-asawa kung ano yung itsura ng karamihan sa mga bago pa lang na mag-asawa. Siyempre, pag magkasama kayo sa isang bahay, siyempre, iba yung chami-chami na, mag-date tayo, sunduin kita. Hindi kayo magkasama sa isang house, hindi kayo magkasama 24 hours. Pero dito, sa movie, pinakita dito na magkasama 24 hours. Iba pala yung feeling kapag kasama mo na yung tao sa taong mahal mo sa iisang bubong. Doon mo ipapakita kung totoong mahal mo siya. Tatanggapin mo yung mali at yung mga tama sa isang tao. If you truly love your partner. Wow. Yes. Romantic. Wow. Isn't it? Isn't it amazing? Thank you, Kim. Si Sia naman, kasi I met you in 2 funerals at 2010, the first time I met you. And Hindi movie For po yun. sister. Oo nga. Met you there the first time and now you're still in comedy. What can you share as an actor? Kung bakit, what is it that you do, you think, that you can share to other people? Bakit effective si Sian Lim as a heartthrob and a comedy actor? First time, to be honest, first time ko po yan narinig na someone told me na effective po. Hindi, oo nga, thank you. Thank you po. Thank you po dyan thank you. And siguro I can say, na-speechless ako dun. I can say po na I really work hard. I really want this. And palagi ko pong paulit-ulit sinasabi na not everyone is given this wonderful chance na meron po ako ngayon. Next year is gonna be my 5th year. I think, yes, next year po. And sa bilis po ng mga pangyayari, I'm just thankful. And pag may binigay sa akin talaga, kung hindi ko man po alam kung paano gagawin niya, I will work hard to know how to do that. Thank you. Thank you. Thank you rin po. Si Direk May naman, isa, sorry po. Okay lang yan. Direk May, from the girl, dun sa car story, The Girl in the Rain. Ito naman si Bride. Yung bang, yung mga wedding thoughts and stories mo, paano to naka-share dun sa story ni Miss Carmi? Paano naman yung how did you share your own personal wedding experiences? Actually, kasi nga, I'm getting married nga this year. So, I'm bride for real. So, bale, parang yun nga, when they offered the project to me, when sila Carmi presented the concept, ganyan, parang it's a collaboration naman, na parang diniscuss namin yun. Sabi ko, well, given that this is, she asked me the right questions eh. Sabi niya, ikaw, now that you're getting married, ano ang ina-expect mo? Ano ang gusto mo? Or ano yung mga realizations mo? So, parang na-apply ko, or parang at least through the movie, I'm able to impart, or parang we're able to impart kung ano yung mga views ko or my stand on marriage. Parang like, love and commitment and forever. And this day and age nga na marami nang naghihiwalay. Parang hindi na, kung mga sabi nga nung isang kaibigan ko sa akin, kami na nga daw, yung family ko daw, dysfunctional na kasi hindi na nga normal daw na hindi yung hiwalay yung magulang. In fact, in the movie, we looked for real life couples. And nahirapan kaming maghanap ng mga matagal nang nagsasama kasi marami nga hiwalay na. So, this is just this is also to inspire people that meron pa ring nagtatagal. Ano ang sikreto sa mga mag-aasawa or marriages na nagtatagal?
because it's something that I am hoping for myself, because that's what I saw sa parents ko and, you know, the parents of my future in-laws. So parang nangyayari pa rin eh. So it's something that we just want to let people be reminded of and be inspired with. Kasi, di ba, we all hope for something that lasts forever. So yun. With that follow-up question, would you say that it's important to give a lasting, memorable, grand wedding to make that memory last a lifetime or make a stronger relationship? Wedding is just a day, marriage is forever. So, parang, so parang sa akin, hindi importante yung all the, you know, the grandness of a wedding. The wedding day is just a day. What will make the marriage last is your day-to-day relationship with one another, with each other. Thank you, Miss May. Thank you, Direk. Miss Pilita, Yes, ma'am. nag-ano rin po ba kayo ng inyong mga wedding experiences? Did you also share it to Bakit Direk? sinabi mo mga? Yung inyo. Mga weddings ko? Ang dami naman nun. She meant, ano po, Ah, little bit detalye I na sing gano'n. in all, yes, I sing in weddings and everything. But, you know, sometimes they just never work. What's your most memorable wedding experience? Yung po. An unforgettable memory in that You mean to wedding. say wedding reception? Details. A memory of a wedding. Does it have to be her wedding or So she's talking about my wedding, Okay. Her wedding. Okay. which happened twice. Hindi ko maamin. I'm different. Oh. No, you know, I'm sure direct very soon she'll be married, and you know, just before you get married, everything is so exciting, everything is pink, everything is yellow, everything is beautiful until Ayun na. Hello kayo until. no, but really, sometimes it just doesn't work. But every moment that you're waiting for your wedding is just, you know, you're so happy, you're so nervous. Talagang ganun. Pero weddings now or marriages now don't really last that long anymore. Kaya mas mabuti you get married many times. Yan lang. Para ganun, meron siyang yung every night, iba-iba, di ba? Ganun lang. Very Lala character, di ba? Si Lala. She wanted, si Rocco at si Raquelita to get married again. Okay, Mami Jo, you're good na. Thank you for those beautiful and lovely questions. Lovely daw. More questions, yung mga relevant. Ayan, relevant ito, si Ron. Pero hindi dilatan ko na. Hindi, sige, sexy muna today. Wow! Question kay Direk May sa kay Carby, paano kayo nagko-collaborate in terms of the comic attack? Kasi ang dami nyo nang nagawang, or paano nyo win-work out yung script to directing? Kasi di ba, kaiba yung opinion, and then, how did you guys work out on the story? Sino ba nakauna? Material o director? Material. Parang kinuwento ni Direk May, di ba? Parang ang nag-brainstorm kasi una ako, si Direk Olive, our boss sa creative. Tapos yung ibang members namin ng concept development. So we presented it to Direk. Tapos after nun, ako as writer naman, palagi dapat kinukuha ko ano yung insight ng director eh. I always ask, so Direk, what do you want to say? Kasi diba, as a writer, I have my, yung kung ano gusto ko sabihin. And so I asked my director, ikaw Direk, what do you want to say? Especially siya, alam niya yung feeling ng ikakasal, diba? Alam niya yung feeling ng in a relationship na was about to get married. So ang laki nung naging insight na nakuha ko sa kanya. Diba? Kasi hindi ko alam yun, di ba? Siya may alam. So, kinukuha ko sa kanya yun. Direct pag ganito, how would she feel? How would the character feel, di ba? Tapos, ganun, constant yung communication. Kasi pag nasa set, ine-encourage na kami nasa set. So, pag nasa set, batuhan kami ni Direk, di ba? Parang, itong eksena, okay ba to Direk? Di ba? Pag may script akong sinubmit, what do you think? How do you feel about the scene? Yung ganyan. Tapos, gusto ko talaga sabihin sa lahat, kaya din ako pumunta.
Kasi most of yung mga comedy sa movie na napapanood nyo sa trailer, collaboration namin ni Direk, pero si Kim at si Sian, grabe yung input nila dun sa sa mga yan ang mga linyang yan, yung isn't it amazing, yung mga surprising, Kila Kim and Sian that's Kim Chu. Diba? So, sobra, kaya yun gusto ko, I want people to know that. Diba? Kung ang laki ng contribution ni Kim at ni Sian dun sa mga eksenang napapanood nyo. Yung comedy, galing. If there's one thing na I want people to know, yun yun. Grabe yung contribution nilang dalawa. So Carmi Raimundo, Kim Chu, and Oo. Sian din, story and Oo. screenplay. Kukunin ko na ng writer. Sino mas na-pressure sa inyo? Kasi si Direk May, ikaw, Carmi, si Kim and Sian, you have both more than 100 million record in Star Cinema. So, paano nyo na, hindi ba, ano yung pressure na kuha nyo dito sa... Sino to, Rod? Ang question is for... Or Direk May, kay Carmi. Kasi Lahat sila. Lahat sila. Oo, and Kim and Sian din. Oo, and Kim and Sian, then meron silang I'm sure na, hindi ko alam kung na-pressure kayo, or paano nyo ina-handle itong... So 100 din, 200 na next. Challenge lang. Kasi parang naman talagang that pressured of course to deliver at saka yung parang to hit the numbers. Parang nandun naman yan, it's a cloud hanging dun sa every project, not just this project, but every project naman. Because of course, you're selling a product. And of course, when you sell the product, gusto mo na kumita yon. Now, if we're letting it get to us, no. Because if you're gonna think of the pressure, then you're magdidistract ka sa dapat mong, kumbaga parang like, yung sa comedy, ang iniisip mo ay kailangan ko, ito bang kikita. Parang on set, and while we were creating it together nila Carms, ganyan, walang talk on the numbers. Parang whatever they have achieved, kunwari like, of course, diba, they're all coming from blockbuster films. That's the past. We're doing something now. This is the now. Ito ang ating ginagawa. Ito ang ating kumbaga parang bago nating baby na iluluwal, and then mahalin natin ang baby na ito. Parang kumbaga pumunta tayo sa doktor, lagi minom tayo ng vitamins. So ganun na nangyari. Kaya yung baby, ayan, buhay mataba siya. Healthy baby. Parang aso. 12. Siguro more than the pressure. Sobra, magiging ipokrito naman kami kung hindi namin aminin na may pressure yun, di ba? Yung to hit the numbers, lahat naman ng kumpanya may ganun, di ba? Pero more than the pressure to hit the numbers, yung to finish the movie and finish it well. Yun, 'di ba? Parang to be able to finish a good movie. Yun yung mas binabantayan namin ni Direk, 'di ba? Every time we watch yung rushes, yung edit, parang okay ba tong pelikulang nagagawa natin? Kasi naniniwala naman kami kung maganda yung pelikula, panonoorin naman ng mga tao, di ba? Tsaka, hindi ko makakalimutan palagi sinasabi ng boss namin, si Direk Olive, parang you're only as good as your last movie. So, whatever yung record, or kung ano man yung na-achieve mo ng last movie, tapos na yun, di ba? Pag nagsisimula ka ng bagong project, back to zero ka. So, di ba? To keep your passion alive na, tapos na yun, wala na yun. Kalimutan mo yun, bago to. Okay. Kay Ma'am Pilita po, The multi-platinum naman si Tita Pilit, di ba? Actually, tatanong ko kung pinakanta ba ni Direk si Ma'am Pilita. Hindi. I was supposed to, pero ang kumanta ay si Sian. Bakit po hindi? Ano na raw eh? Ano ba yung kanta? Hindi. At character came with the story. Supposedly, as in we really wanted, talagang tinatry namin pilitin na, to have a scene. Kasi, to have Ako talaga gusto ko direct because I know that he plays the piano. So in the beginning, I told him, Sian, maybe we can sing together. You play the piano for me. Well, he did anyway. So parang it wasn't, we wanted, as in we really, really wanted. And talagang but parang dun sa eksena na yon, parang it was not called for para kumanta yung character ni parang basta you watch the movie na lang, and when you watch it you'll understand why hindi siya dapat kumanta dun sa eksena. Hindi siya singing Lala, singing Mamita, hindi. Hindi. Artista naman siya dito eh. Oo. Okay, lastly na lang kay Kim and Sian.
do you compare yung, paano yung teamwork nyo dito sa, kumukuha ba kayo ng idea from other lab teams or may idea, yung parang ganun, ano yung, paano kayo nag-work as a team, as a lab team? Late ka pa. Sorry lang. Hindi. Parang iba naman, di ba? Sa previous question, hindi yan. Iba yon. Go, Z. Baka iba rin ang sagot. All original kami. Kim Sian, syempre. Iba yun. Hindi, walang nag-react. Alis na. Kala ko nakakatawa. Ang sarap namin muna kasi. Oo nga. No, hindi naman po kami kumukuha ng ideas from others. But, meron, I guess yung kada eksena, pinag-uusapan po namin. Tapos, meron din pong brainstorming na nagaganap. Tapos, syempre, pero mas boss pa rin si Kim dahil pag meron siyang gusto sa eksena, talagang sasabihin niya sa akin, ito ang gusto ko. Hindi. Kasi siya yung mas may flair for comedy. Hindi, mas iba kasi yung creativity ni Kim. Aww. Natawa sila sa ako. Wala sinabi ko. Isn't it? So, paano nyo pinag-uusapan sa set na or Sa movie kasi, paulit-ulit yung eksena kasi iba-iba yung shots. So, after na isang scene, pag hindi masyadong maganda, sabi, uy, gawin mo to, gawin mo ganyan. Kulitin mo pa ako, pilitin mo pa ako. Kasi may ibang eksena na, kiss mo muna, tapos kiss ko siya, tapos parang pilitin mo pa ako, sige na, wag agad-agad. May mga ganyan. Tapos yun, konting pilit pa, kasi sabi, kiss mo na, kikiss siya agad. Sabi mo, konti pa, sige na, ganyan. Mga ganyan. Tapos pag-uusapan naman namin. Tapos wala naman po kami ginagaya. Tsaka dito sa movie, si Sian, marami din siya namang efforts. Katulad ng may isa eksena dito na kailangan ng costume. Pero wala po kasing na-provide ng costume yung wardrobe. Headband lang ni Minnie Mouse. Kailangan takpan yung mukha ko. Paano yun gagawin? Headband ni Minnie Mouse, mascot. Nagpakuha pa siya ng costume na teddy bear sa bahay nila. Kasi ginamit na para magkumanda yung eksena. Hindi ko panikwento yung eksena, yung effort mo. Para malaman nila. Kinakabahan ako habang kinukwento niya. Pinakuha niya pa from Antipolo. Nung nakita niya yung headband, ito lang, papangit yung eksena. May costume ako eh. Wow, pa-involve pala talaga si Sian. Sabi niya, tagalan mo pa yung makeup mo para umabot yung costume ko. Galing ng Antipolo. Kaya kahit na wala ng laba-laba, sige, suot mo na. Amoy, ipis. Nag-bowl pala. Thank you. Thanks. Thanks, Rod. Okay, more questions. Ayan, si FPJ may question yata. Floel. Ayun siya sa harap. Bright for Ren, January 15 po. Hi, FPJ. To like that to. First, was it intentional yung timing ng movie? Kasi parang personally, nagulat ako, but wedding movie sa umpisa ng taon. Parang inisip mo, dapat June ba to, gano'n, o February. So, was it intentional na parang, it could actually cause a revolution na baka dumami yung June weddings dahil sa movie? Hindi, inaway na kami ng Kinsey. Tagal-tagal na walang project. Hindi naman intentional na wedding. Nagkataon yun yung concept ng movie. Tapos, pang bukas siya ng taon. Ang pinlano talaga, Kim Sian ang magbubukas ng 2014. Oo. So, yung concept na wedding, hindi. Pero kung mauso ang magpapakasal ng January, dahil sa movie, why not? Diba? So, ibig sabihin, natuwa yung mga tao. Yeah, swerte magpakasal this 2014. Year of the horse. Sabi na sa nabasa kong Fusui. Yun lang. Tsaka malamig pa pag January, di ba? Oo, Year of the horse. Maganda daw magpakasal. Kaya magpakasal na kayo. Kami talaga. Si Zia? May dadagdag ba? Sige, follow up na lang. So, after doing the movie itself, naka-influence ba yon sa views nyo on your dream wedding or for Zian, your dream bride? Yung paggawa ng movie kasi parang syempre nakita niyo na yung how weddings are made, paano ng buhay may asawa. Tapos parang yun nga, parang naisip niyo ba yung ay gusto kong ganito sa wedding ko o ganyan, ganito sa
kami kakanta si ganito, ganyan. So, parang naisip nyo ba yung mga ganun details dahil na-influence kayo doing the movie? Oh yeah, yung mga eksena kasi, those are the things na hindi ko pa masyadong naiisip before. So this time, kasi sa mga previous na nagawa ko, hindi naman po masyado naka-highlight yung wedding. And this time, the whole movie is about wedding. So, yun po, nabigyan ako ng idea sa mga, yun nga, may mga kumakanta, yung mismong aisle, kumbaga yung details na ilatag para sa akin. So, syempre in the future pa naman po yun, pero it's nice to know all these things. Yes. Pati rin kay Direk, kasi since you're also, next in line. So parang after doing the movie, parang naisip niya na, ay, parang gustong idagdag to sa wedding ko. Gusto ko idagdag si Tita Pilita na kumanta sa wedding ko. Siya gusto mo rin kumanta. Nagkasarap ng tao. Pero yung details ng wedding, hindi I've been directing several scenes I've directed several wedding scenes sa career ko. Kumbaga parang ang wedding nga, alam mo na, ang bilis na i-mount kasi nga minsan dinidiscuss nyo lang ngayon tapos in 2 weeks meron na kayong nagawang wedding. Kaya nung sinasabi nila, parang baka kailangan na mag-prepare ng wedding. Ang taping nga, na itatayo mo ang wedding ng agad-agad. Pero in terms of, did it influence me kung ano yung gusto ko? I just want lang naman a simple wedding. So, in terms of yung nakita ko sa film, parang hindi naman ako, hindi ganun yung, hindi ganun ka-grand yung gusto ko, hindi rin ganun yung theme ko. But the values, I think, is what really influenced me because when you watch the film, there's a part there na parang meron din i-discuss about marriage or marriages. Yun, dun ako maraming insights na nakuha. I won't spoil it for you, but you have to watch it. Basta that part, yun yung part talagang nakakaganon. Parang, oh my goodness, kakaiyak. Parang kakatouch. Yun. Direk, speaking of your wedding, can you share, is it a garden, a Christian, or whatever? Or Catholic. Catholic. And then it's going to be in Magallanes Church because that's where my dad is, yung crypt ng dad dito ko. hindi sa States. No, here. Kasi, Kasi may divorce na charing siya. Hindi naman, dahil kasi yung dad ko nandito, parang feeling ko hinatid niya ako. Kasi he passed away before any of us got married. We're 4 girls. So parang since I'm the last to get married sa aming magkakapatid, gusto ko yung feeling ko lang na yung dad ko nandun sa tabi lang namin. Tapos picture kami lahat dun sa family photo. Pero parang yung feeling lang na na my dad is there with us. Yun. Kakanta ba si Tita Pilit? Yes, she is. She agreed? I offered my services. Oh, Asia's Queen of Songs Aray. herself. Kung yan may kasalanan. Okay, no more questions. Ayan, the lady in the back. Hello po, good afternoon po. Question po for Miss Pilita. Ano po yung tips niyo po na pwede niyo po... Sino nagpatanong muna? Bakit tinitingnan? Charing lang! Go! Ano po yung tips po na pwede niyong maibigay for a marriage to last? First of all, you really need to love each other very, very much. No? And to make sacrifices, kailangan kasi may communication. Because, before, when you got married before, usually ang babae nasa bahay lang. But now, today, you have a lot of temptations because both people were, they're out together and everything. Pero, if the love is strong talaga naman, it will last. Na? Ngayon, kung ayaw mo, bahala ka sa buhay. So basically, you just have to love each other regardless of how busy you are. Go ahead, Mark. Isa pa pong question for Miss Pilita. Champion ako ngayon. How does it feel playing the role of Sian Lim's grandmother? I'm a grandmother, no? So definitely, I've never met Sian before, but I met his grandmother. Sino po? I met his real grandmother, and then she said, Pilita, I'm the real grandmother of Zian. Really? I was telling her, and then she was telling me, he doesn't want me to leave the country anymore. He wants me to stay here
with you, right? And is she going to stay already? Yeah, she's gonna stay. Oh, so how nice, sabi ko, how nice like that. So, I'm just very happy to be in this movie. I never thought I'd make a movie with Sian and Kim. My goodness. So, with the director there and having patience with me and teaching me, kasi ako naman singer ako eh. Hindi naman ako actress, pero my God, I'd love to do this again. Thank you, Direk. One last daw. Wow. Ano nga, mga 7 were done. Sige, tag-isang question sa each would do. Okay. For Direk po and Miss Corny. Okay. If, syempre po, feeling ko successful talaga po yung pelikula na to. And may chance po ba kaya na magkaroon po ng sequel itong Bride for Rent? Original mo naman to, Miss Carmi, di ba? Ang story, original story mo. Opo. With the other co-writer, si Yayen, and the creative department of Star Cinema. Sequel, sana mag-box office muna tayo, claim natin yung box office, and then we'll see, di ba? Everything's possible naman. Direct May? Parehas niya, sagot niya. Yeah, let's claim it. I mean, of course, that's yun muna bago naman magka-sequel, diba? It has to reach a hit and a certain number ng kikitain. Pag ganon, then of course, diba, we'd love to have a round 2 of this project. For Miss Kim naman pala po, yung sa Grand Press Conference po, di po ba, na-misinterpret po yung... Ay, uwilit na naman tayo. Di po, lang yung message niyo po dun sa fans niyo, kasi all-out support po yung... Ay, I love it. I love the bawi. I love you. Next time, invite ulit natin. Go, Kim. Yung all-out support, kagabi talaga. Yeah, kagabi. Sobrang naramdaman ko sa Twitter ko, sa Instagram ko. Sobrang nila ako pinagtatanggol. Pero sa lahat kasi nang nangyayari sa akin, nandyan talaga sila sa likod ko eh. Parang, we got your back. Go, kaya mo yan, ganyan. So parang all-out support, as in sobra akong happy and sobrang thankful. Pag nasa person, sama-sama ng loob ko, lukot-lukot ko. Pero nung nagbasa ako ng Twitter, ng Instagram, ay parang nabuhay yung loob ko na, oh, they're so good to me. Parang gano'n, oh, they love me. Parang gano'n. So masaya ako and thankful to have them sa career ko, sa pang-araw-araw kong buhay. And thankful din ako sa social media. Kasi doon nila ako nare-reach. And sa Twitter, sa Instagram. A lot of press people, talaga nagparamdam din naman ng support Oo, sa'yo. yung mga press din kagabi nag-tweet din sila sa akin. Tapos yun, nagpasalamat ako. As in, akala ko gugunaw na yung mundo ko kagabi. Pero hindi pala. Wow. Hindi pala. There's always a rainbow after a little rain. Little rain. Little. Yeah. Go, next. For Mr. Sian Lim naman po, syempre, yung sa Grand Press Conference. Ay, Grand Press Conference. Tingnan natin muna. Anong bawi? Paano niyo po kinomfort si Miss Kim? On the spot. Nakita ko. On the spot. Minahal kita ng bongga doon Zian for being, yun, kaya mo. How did I confront? It's just, wala naman Kim knows I always have her back. And it's a matter of just explaining, di ba? Sometimes naman po kasi, or in my case, most of the time din naman, nami-misunderstood po kami. And yun po, there's always a rain. Ano? Rainbow. After a little rain. There's always a rainbow after a little rain. Alam niyo, ganyan si Kim. Ibang meaning, alam mo, ganyan siya, napaka bata pa rin kasi. Kaya minsan, you just have to understand her, pero iba yung meaning, iba yung gusto sabihin. Pero lang, parang nakikiusap, pero iba yung nagagamit na salita. Go, Z. Thank you. Ay, tapos na. Salamat. Oy, love you, thank you. Okay, we'll limit lang to 3 more questions. Parang, nakaupo na lang tayo dito. Wala magtatanong dito. Nga. Charing. Ayan, si... Alright, this will be short actually. Ayan, go. Just for Sian short. and Kim. Ayan, I'm John from Kumakal.com.
I'd like to ask you guys, kasi tapos na yung filming, of course. Ha? Tapos naman? Showing na sa January. What would you miss with each other? Aww. Arte ko. Sinasabi ko, I told them na mamimiss ko yung going to the set. Kasi ang saya-saya lang nung set. Before we did the film, sabi ni Direk sa akin nung one-on-one, ako gusto ko pag yung film, pag pupunta kayo sa TV, gusto ko good vibes lang. Ayoko nang may mga gusto tayong sabihin sa isa't isa na nagtitimpi. Wala naman po kasing nangyaring gano'n. And syempre, mamimiss ko rin, kasi halos doon na rin kami nagpasko. Nagkaroon kami ng Pasko at New Year, nagkaroon kami ng every sequence, every setup, meron kaming raffle, may mga gano'n. And I don't get to spend celebrate Christmas and New Year kasi. So doon sa set nangyari. So mamimiss ko yun, ang bait-bait ng lahat ng tao. And Kim? Ako naman, halos sa 37 shooting days namin. Parang araw-araw na kami nagkikita, nagsasama. Syempre nakaka-miss yung environment namin sa set kasi it's really a happy set. Nag-reflect naman siguro sa movie namin. Na ang saya-saya namin lahat, ganyan. Tapos kay Sia naman, mamimiss ko yung wala nang kumukuha ng pagkain ko. Siyempre pag umabaon ko taas na yung pagkain ko. Ay, kinain ni Sian yung fish. Mga ganon. Ay, wala yung fish. Ganon. Tapos, syempre miss ko rin yung kwentuhan, yung mga knock-knock niya. Pag mga inaantok na kami, mag-jokes na siya. Tapos ganon. Habay naman. Tumatawa na lang ako kasi umalis siya. Wala na akong kwentuhan. Yun, nagkukwentuhan kami about life, random things, kung ano-ano. So, yun lang kami. Thank you and congratulations. Thanks. Okay. Okay. Para po kay Kim. Your name and your site. I'm Rocky from TV series Grace. Rocky. Yes. Ang para mo kay Kim tsaka kay Sian, kasi isa kayo sa pinaka-hottest love team kahit mula nung nag-start kayo sa Pinondogor. So, ano yung meron sa Kim Sai na bakit ganun kalakas yung hatak sa tao? Sa tingin niyo, ano yung magic ng Kim? Ng love team niyo? Kim. Tsaka, paano yung na-handle, paano niya i-maintain yung ganong kalakas na appeal sa mga fans tsaka sa mga viewers? Kasi kahit tweet lang ng picture or talagang lakas Anong meron sa Tambayan? 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 Sorry po sa ano po Tambayan? Siguro yung isang factor sa amin, yung supporters namin, yun talaga yung sobra naming pinagpapasalamatan, as in sa buong career na magkasama kami ni Sian as love team. Nandyan sila para supportahan kami. Kahit yung mga maliliit na text votes, boboto pa rin sila. Kahit yung mga poll na sa yung sa website, boboto pa rin sila. Tapos kahit yung mga may bayad na vote, boboto pa rin sila. Basta kahit na tungkol sa amin ni Sian, nandun sila. Kaya sobra kaming happy. Hindi namin ina-expect na ganun sila kadami, ganun sila ka-supportive, ka-dedicated. Yung iba, babiyahe pa from somewhere para pumunta lang sa shooting namin, tapos tatapusin nila yung shooting. Tapos pag may makita sila spotted, Kimsey, ang dami ng retweets nung nag-text na spotted. Sabi ko, ay, nasa Green Hills daw tayo kanina. Ganon. So parang nakakatuwa. Parang sila yung key namin sa kung nasaan kami ngayon. Oo naman, Kim. We have Sila to give yung it to them talaga. susi namin sa tagumpay. Wow, lalim. Kasusi? Susi ng tagumpay. Susi yan. Yun nga po, ulitin ko lang, yung fans din, syempre, ang nagbigay ng nagbigay ng malaking part din sa tandem namin. And syempre, kung tatanungin mo naman kami ni Kim, it's the comfortability namin dalawa. Parang, we can talk about a scene, pwede niya akong sabihan kung anong problema, pwede ko siya sabihan kung anong pwedeng ayusin. So you were open. Yun po. Go ahead, direct, please. No, kasi we were observing them nga nung sa shoot. And then sabi nga namin, tinamang si Kim tsaka si Zian, they really make time sa mga supporters nila. Kasi pumupunta sa set, and then sila mismo ang humaharap doon. Hindi yung parang like when they send something,
talagang they make time to, they spend time with them, they talk to them, they sit down with them, tapos nakipagchikahan sila talaga. And I think that's the reason why their supporters are all out talaga na mahal sila kasi genuine din yung pagmamahal and gratitude na pinapakita nila. Hindi, parang ang totoo nung pinapakita nila. Like, may magdadala ng they say thank you talaga, and then they really talk to them. Iba yung iba yung personal touch na binibigay nila sa pagpapasalamat at pagpapakita, pagpapahalaga sa mga sa mga supporters nila. And hindi lahat ganon. That's why ganon siguro sila ka die hard. Yun. And we're talking globally, ha? That's how they are then, even in shows abroad. Kaya tumatagal ang shooting dahil andun sila araw-araw. Very, very supportive talaga. Araw-araw may pa-catering pa, may set-up. Ganyan sila. Even sa TV ng time na magkasama sila. They're the best talaga. Okay, we're down to our last question. Okay, dalawa pa. So, si Jude, bago si Jude, si our dear friend over there, the gentleman right there. Ellie! Hi, I'm Ellie, AlicePlanet.com. Sorry, may iyo ko. Balikan ko lang... Hindi naman halata. Hindi ka naman tumahol. Sorry. Okay. Balikan ko lang yung sinabi ni Miss Carmi kanina na binantayan nyo yung quality ng film na maayos. So, sa palagay nyo, what's in Bride for Rent na after namin mapanood siya, sabihin namin, oh, napakaganda ng movie na yan. Na alam namin it's very unique sa film, na kahit walang Sian Lim, kahit walang Kim, mamahalin namin. Mahirap kung wala yung Kim at Sian. Kasi I want people to know na ang laki nung parte ng Kim at Sian. And I told them this na in all our years of making rom-coms, 'di ba? Bihira yung makakita ka ng love team na natural yung chemistry eh. 'Di ba? Yung chemistry ang hirap i-manufacture, 'di ba? So gift yon, rare yon, 'di ba? So ang laki nung parte nung chemistry ni Kim tsaka ni Sian dun sa material. It inspired us in creating scenes, nanggagaling sa chemistry nila eh. So, mahirap kung tatanggalin natin yon. Tapos, ako, ang hope ko when people watch Bride for Rent, sana ma-feel nila yung sincerity ng lahat ng gumawa from material to directing to acting, tas ma-feel niya yung gusto namin i-communicate, di ba? It's a celebration a celebration of love, a celebration of commitment, of marriage, na yun, paglabas mo ng sinihan, ang sarap, di ba? Ang sarap ma-in-love, ang sarap magmahal, di ba? Minsan baka maisip niyo pa gusto niyo na magpakasal, di ba? May ganun direct after watching the movie. Sana, di ba? Sana after ng movie, ma-appreciate niyo yung commitment. Pakasal na nga. Best wishes. Di ba? Sana yun, yung feeling niyo yun. Sana, kung ano meron sa movie, yung sincerity. Parang we can honestly say we really enjoyed making the movie. I enjoyed writing. I know Direk enjoyed directing Kim and Sian. So, we hope na ma-feel nyo yun, yung good vibes na yun. Kasi, that's what I want people to remember from the movie. Yung lahat ng learnings and insights, yung journey namin na discovering what marriage is, yun. Sana may mapulot din kayo dun. Gusto ko lang malaman yung stand nyo doon. Nabasa ko lang naman siya kanina. Sabi nila, there's nothing permanent except, kung gusto mo ng permanent, huwag ka magpakasal. Sa halip, magpatattoo ka na lang kasi it's more permanent. So what can you say about that? Ako as a person, ang pinaka-paniniwala ko sa buhay, everything is a decision. Everything is a choice. Diba? So, when people get married, if I get married, that will be a decision that gusto kong panindigan. So, di ba, feelings change. Yun ang palagi kong paniniwala eh. Feelings change. Emotions can change. Pero your commitment, di ba, once you've decided at alam mong panindigan yung decision na yun, it can make something last. Yeah, Nabubura na rin ang tattoo. Siya rin, di ba? Hindi na rin permanent. Kasi yung digital perm pa na. So, choice magpakasal, di ba? Kaya, sana enlightened yung choice. Diba? Before you get into a commitment as serious as that, as marriage, alam mo. Diba? Yun. Thank you. Can we hear from Kim and Sian? Ako po, ang kasal, hindi permanent, ang tattoo permanent.
Grabe. Yan na naman siya. Ang tattoo, permanent yan. Pero kahit Sasagutin mo talaga yung kung tattoo choice permanent. mo na burahin yun, mabubura yun eh. Ang kasal, yun nga. May choice ka rin dun eh. If you have to work for it kung medyo alanganin, or choice mo rin na iwan na lang yun kung medyo alanganin, napapagod ka na, iwan mo yung marriage, mag-divorce na kayo, ganun. Pero, ang kasal, hindi kasi biro yan eh. Kasi dalawang tao yan na magtatrabaho to make it work. Hindi lang ikaw na babae, kaya ko to, kahit may babae siya, okay lang. Parang ganun. Dapat siya din, yung parang ang lalaki din, gagawa din ng trabaho para magkita kayo. Wow. Magkita kayo dun sa dulo na happy life, happy marriage. Yun. Everyday yun. Everyday yung trabahong dalawa yun, mag-asawa. Parang may mag-asawa. Makapayo, di ba? Yun lang. Si Sian ba, his opinion on the permanency or whatever. Yun. Tama naman si Miss Carmi. It's about choices. Tapos, yung mom and dad ko kasi, they're separated. So, for me, para sa akin, I think it should last. Para sa akin, I believe in forever. And, yun nga, choice nyo ng dalawa yun kung hindi nyo na gusto, yun na yun. Pero, I believe in forever. Oh, I believe in forever. Thank you, Ellie. With that, last question, si Jude. Hindi English na naman. Okay, go, Jude. Last na to. First and last. Kasi na-miss out, you just got in late. Ito. Apart from, kasi you mentioned that you have co-writers, and then this is more the creative process. How did it come about, yung concept na, like, Bride for Rent? Given that it's, like, Kim na, tsaka Sian would open the year with Bride for Rent. So, how did it come about? Meron ka bang isang pattern na story, or was there any particular story that you've encountered in the past na maybe you've patterned it? After we worked on Bakit Hindi Ka Crush, immediately after, Yun din ba yun, Miss Karen? oo, diba? Okay. So after Bakit Hindi Ka Crush, immediately nun, parang sinabihan na ako nila Tita Malu, we have, create another movie for Kim and Sian. So, story, pattern, wala. Mas inisip namin ano yung gusto naming makita sa susunod na pelikula ni Kim at ni Sian. And, ang creative process naman namin kasi sa Star, di ba? Collaborative talaga eh. Yung department, creative department, di ba? May creative department nga. So, brainstorming, batuhan ng ideas. Anong idea yung nakikita mo for the next movie of Kim and Sian? And, nagsimula yun sa, ang gusto namin ngayon, mas kilig. Diba? Kasi sobrang na-showcase nila yung comedy sa bakit hindi. So, gusto namin i-level up yung kilig. And may nagbato ng idea. Actually, it was Direk Olive. Ang nagbato ng idea na, gusto ko ng ganito. Yung nagpakasal silang dalawa. So, doon nag-start yung idea. So, it came from Direk Olive yung idea na yan. Nang kilig. Nung magpakasal. Ah, yung characters na nagpakasal. Sorry, may delay ako dun sa pakasal. Okay na, Jude. Okay, with that, wala na, enlightened na mata. Ay, may isa pa, Flo. Okay, we're good. So at this point, we'd like to hear from the members of the cast. Let's start with our writer, Miss Carms. This is the chance to, hingin supportan nila and pasalamatan sila. Hindi una-una, thank you po dahil ever since yung mga vloggers, Sobra, diba? So, no? oo, sobra. Thank you. Nababasa namin yung mga articles, tweets, lahat sa social media. Thank you sa support, lahat ng suporta. Sa pelikula ng Star Cinema, thank you po. Thank you din for coming today and supporting Kim and Sian sa Bride for Rent. Sana matulungan nyo kami to spread the word. Showing na siya next week. Sana masabi nyo sa tao, it's a very happy movie, fun movie. We enjoy doing it, so I hope people na manonood will also get to enjoy kung ano man yung trinabaho po namin. So thank you, and thank you very much. Thanks, Miss Carmen. Happy New Year. Miss Pilita, Tita Pilit. Your final... I'd like to invite all of you, really. I was just telling everybody, it's a movie where you go there, and then you come out, you're a better person. Yes.
January 15. Oh, thank you, Tito P. And of course, Derek May Cruz. Thank you again for coming to our bloggers conference. As always, supportive kayo. I see the same faces. Naman, Hello. And then, thank you so much. We enjoyed this afternoon. And we look forward na sana kayo ay mag-enjoy sa pelikulang ito as much as we enjoyed making it. And of course, Kim and Zian, revelation talaga sila dito. So, you will see a different Kim and Zian. I'm so impressed and proud of them. Kasi talagang nag-notch up ang kanilang acting. So, it's something that you will enjoy, and please do tell everyone about it. January 15, part of our 20th anniversary. Thank you, and advance congratulations sa'yo, Tita Derek May. And of course, Zian Lim. Ayan guys, maraming salamat sa suporta. Sana panoorin niyo agad sa first day. At first day, second day, third day, maraming days po. At syempre, maganda kung mag-review sila, di ba? Oo, bigyan niyo naman po kayo magandang reviews dahil we won't let you down. Yes. Oo. Visit my site din po, Zian Lim. Kailan sa launch? Naka-launch na po siya. Up na siya. Kasi kayo po, isa sa mga inspiration ko. Zian Lim, XIANLIMM.com. Yes po, para ilalagay ko po din yung mga insights ko since starting off to be a vlogger po ako sa Thank you guys. Thank you, Z, and of course, ang mahal na lahat, Miss Kim Chu. Yeah, thank you so much. Grabe pag vloggers ko, like kung sinasabi kay C, tatawa na naman tayo ng tatawa kasi sobrang feel good pag may Mami siya vloggers. makatawa. Yeah, sobrang kami nag-enjoy lagi. Everyone naman. Yeah, lagi pag vlog. So, thank you so much. Maraming salamat. Kung tumawa kayo ng tumawa today, mas lalo kayong matatawa sa movie. Sobra kayong maiiyak sa kakatawa. So, enjoy the movie. And, ayan, maraming salamat sa lahat ng mga suporta na binibigay sa amin. We love you. Thank you so much. Right for Rent next Wednesday na. Yeah. Kaya, one more week to go. Yeah, so sana support natin. And on behalf of Star Cinema Vlogger, thank you for organizing. As usual, thank you sa usual support niyo, mga vlogger friends namin. Everyone, thank you. And